Bago ang lahat, nais ko pong magbigay pugay sa ating pong mga tao na walang sawang sumusuporta sa atin para may taguyod natin ang ating pong programa na kung saan ngayon po ay ating pong ilalahad ng formal. Kasama natin sa umaga ito ang ating pong mga pinakamamahal na mga barangay officials headed by their barangay captains at ganun din po sa kanilang mga representatives. Palapakan naman po natin sila. Thank you so much po at nagbigay po tayo ng panahon para makatawag po namin kayo dahil napakahalaga po ang ating po pag-uusapan lalong-lalo na po sa napakagandang programa na kung saan ito po ang tutugon sa pangangailangan ng lahat ng mga bata na nasasakupan natin sa ating pong mga barangay. Ito po yung education is the right of every citizen. Yan po ang nakapaloob sa batas na yan. So sabi nga natin, kailangan ang edukasyon po ay ang may karapatan ng lahat na kailangan tayo ay magkaroon yan. Okay po? Kaya sa mga wala sa paaralan ay ating pong hinahanap para makapagtapos at magkaroon ng sapat na edukasyon. Ano pong ginagawa natin dito? Nagkakaroon tayo ng mapping. Ano po? Kasama po natin yung mga barangay officials, yung mga leaders natin para hanapin ang mga tao ito. At ating po maisama o mabigyan ng tamang advice na magpatuloy sa pag-aaral. Andun din po yung Republic Act 11533, the Enhanced Basic Education Act of 2013. Po tayong mga barangay learning center dahil nga po tayo po ay maliit naman o wala po tayong sapat na espasyo para magkaroon ito. Maaari po natin silang i-refer yung mga batang yan. Ano po sa mga learning center na kung saan ito po ay na mayroon sa inyong barangay. Mayroon tayong mga paaralan na kung saan at doon po yung mga learning centers po natin at doon po natin sila dadalhin ang mga batang ito. Okay po? So, yan po, we need to strengthen support mechanism from the barangays and other internal and external stakeholders for the learners to complete their basic education. So yan po, kailangan natin magbigay bilang suporta sa ating pong mga batang ito. Dahil kailangan natin silang alalayan. Alam naman po natin kung anong estado ng mga batang ito. Kayo ang higit na nakakakilala. Kaya siguro, para ikangay sila, ay ikangay makapagpatuloy. At maramdaman din nila na sila po ay may dapat silang tungkulin na gampanan din sa kanilang sarili. Tayo rin po, ganun din sa kanila. Iparamdam at ipadama kung paano natin sila akayin at makapagpatuloy at makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Okay po? Siyempre, paano natin magagawa ito? Ito po, itong objective na ito. Sabi nga natin, sabi ko nga kanina, ulitin ko ulit, kung po pwede na magkaroon tayo ng expansion. Kailangan natin dito palawakin. Magkaroon po tayo tulad ng mga ibang barangay mula nung nagkaroon tayo ng online orientation with regards to this project AKAY sa kanila. Marami pang mga tao na sila kailangan ay inulan natin, akayin natin sa tamang daan. Okay po, puro leaders to assist in mapping of learners. Sinabi ko na yan kanina. So, kailangan, yan din ang malaking tulong magagawa natin. And of course, siyempre, ma-enroll natin ang lahat ng mga batang ito. Ano man ang estado sa buhay, tulad ng nabanggit ko kanina, kailangan natin sila na ma-enroll o madala sa mga paaralan at ganoon din po sa lahat ng ALS Learning Center. Kung ano estado ng bawat mamamayan na sa Conventional District 3. Hindi lamang po sa ALS, kundi lahat ng mga kailangan nilang sagutin doon para malaman natin kung ano po yung kailangan natin bigyan ng priority higit sa lahat sa ating po mga ALS learners or out of school. Expansion now of Project AKAY. Paano? Napakaganda po ito.
Unahin, ang gagawin po natin dito, mangyayari po ito. Mangyayari po ito dahil iniiling ko po sa ngayon, sa lahat ng barangay, na lahat ng mga inyong empleyado na hindi nakatapos, sana sila po yung unahin natin, i-motivate natin na mag-aaral. Hindi naman po maapektuhan ang kanilang pagtatrabaho dahil marami naman po kaming paraan para matulungan at matuto ang inyong mga empleyado at umangat sa kanilang mga positions or rather their educational attainment na hindi naman siya laging street sweeper, indoor hatter, ano po dyan trabaho niya, siya po yung nagtutulak ng mga kariton, basura o whatsoever. Siguro naman kailangan, anuman po trabaho na yun sila, kailangan din sila mag-aaral.